Okay, for today's tutorial, let me share how to use the automated school form 10 of SF Project 7. Meron po ditong apat na function para sa automated SF10. Nandito yung para sa mga sa grade 11, SF10 front, para sa grade 12, SF10 back, para sa irregular grade 11 is ereg front, and irregular grade 12 ereg back. So let's look at the SF10 front of grade 11. Click natin yan. Ngayon mapapansin mo po, ito po ang SF10 ng grade 11. So hindi po edit ito yung mga names dahil ang gagawin na lang po natin ay search na lang po natin siya sa gilid. Ang edited lang po dito ay itong remarks. Dito pwede tayo maglagay ng eligible for admission to grade 12. Grade 12 parang yan. Tapos yung date check, kailan chinek yung SF10 mo. Halimbawa, so yun lang po yung mga editable dyan sa SF10. Date check, remarks, same din sa name of advisor kung meron mga remedial, signature, then date check ng second sem, and remarks again. Same with the name of advisor kung meron remedial. Ang name of advice at ang site signature or advisor ay ano po ito, automated na po ito. Based po doon sa in-encode po ninyo na data sa data registration po. So, importante po na tama din ang pag-encode ng data. Okay. Ngayon po, i-share ko naman po yung functions ng automated SF10. Makita nyo po dito sa gilid, meron itong apat. Meron print preview, print, save PDF, and itong video tutorial. Ngayon kapag nahihirapan kayo mag-edit or gumamit ng SF10 automated, i-click mo lang po itong video tutorial para mapatuloy. So, halimbawa gusto natin i-change ang name, no? Kasi gusto natin makita yung grades ng iba. So, dahil dalawa pa lang naman sa akin, i-search ko lang sa baba yung sa PP. Hindi ko yan, automatic mag-change po yung data niya. At ito ay based doon sa in-encode natin na data. So, ito yung grades niya. Ngayon, after nito na makita natin yung grades niya, pwede natin na itong i-print. So, sa pag-print, syempre click na natin ang print preview para makita kung ano ng form. So, okay naman siya. X lang natin. Then, kapag naka-install na yung printer, i-click lang itong print, then mag-print na siya. Then, another name na naman. Okay, then, print preview or sumo direct sa print. So, ganun kabilis. Select name na lang ang gagawin, then, print na kagad. So, ano naman itong save PDF? Ito naman kung kailangan mo ng soft copy. Halimbawa, yung records ninyo ay nangangailangan ng soft copy ng inyong Form 137, pwede mong isend ito sa kanila. So, every search ng name, mag-save PDF ka. Ngayon, saan ba lalabas itong save PDF? So, i-click natin ito. Tingnan natin kung saan siya mag-appear. Click save PDF. So, okay na. Balikan natin yung SF Project 7 SSS. Dito na siya lalabas. Mapapansin niyo nandito din yung report card, nandito din yung certificate na generated, at kasama din yung generated na soft copy ng SF10. At ito ay naka-PDF form. So, ganyan na siya. So, kung kailangan ng soft copy ng school niyo ng SF10, pwede mo po itong ibigay sa kanila. Yan. So, yun po ang gamit ng Save PDF. Next naman, itong SF10 Mac.
Sa SF10 back, search mo lang din yung name ng student mo. So, automatic ay magre-reflect ang kanyang grades. Then, ang ibang details din niya ay magre-reflect din yan. Gagawin mo na lang dito, same sa SF10 front, search mo na lang ito, ilagay mo na lang ng remarks yung kanyang SF10 back. Then, kailangan na check. Sabihin January 1, 8, 5. Then, doon sa baba, remarks, then check. Tapos, sa general address niya, magre-reflect na rin yan basta na-encode mo ang grade 11 grades and grade 12 grades. So, kailangan dalawa. Then, sa date of SSS graduation, ito ay manual din. So, kailan mag-graduation, doon ka rin maglalagay ng senior high school graduation. The rest ay hindi na po siya editable. Yun lang po editable. Date of senior high school graduation, date check, remarks, and name of teacher kapag nag-remedial, signature. Yan lang po yung mga editable sa SF10. The rest ay search name na lang ang gagawin at magbabago na yung grades ng student. Ganyan. Ganun lang po ang gagawin. Search name. So, magbago na rin yung general address niya. Search name, tapos print. Okay, tapos tingnan na lang yung print review kung okay din siya. Kung okay naman, then diretso ka lang print. Then, save PDF kung kailangan. Soft copy. Tingnan yung folder. So, makikita naman dito yung grades niya. At nakaayos siya. So, ganoon kaganda yung SF10 Project 7. All-in-one na talaga siya. Kapag nalilito, try nyo lang panoorin yung video tutorial ng SF Project 7. Next naman, itong erect front. Ganon din, kailangan ang sa erect front ay wala itong save PDF and video tutorial. Wala pa siya. Ongoing yung paglagay ko ng save PDF and video tutorial ng regular. For the future updates ng regular, magkakaroon din ito ng new functions. Sa ngayon, wala muna itong video tutorial and save PDF function. Pero same din siya ng process kung paano mag-encode ng name at paano mag-search ng name ng student. So, lalabas din niya siya dito. Then, ang gawin na lang dito ay check din kung okay din siya. Print review. Tapos, print. Ganun nabilis yung SF10 ng regular student. Same din sa ereg back. Ang check ay editable naman. Ganun din. So, yun naman po ang paggamit ng automated school form 10. Sana nagustuhan ninyo ang ating tutorial for this day. Okay, thank you and God bless you.